welcome back sa channel ni Charlotte ng Cebu. Bitaw. Welcome back po, no, everyone. Sadyang naging busy po tayo dito sa Cebu dahil po, first and foremost, nag-a-attend po tayo ng novena. And today is the 7th day of novena ni Señor Santo Niño. And since hindi pa po oras, yung mag-a-attend po tayo ng mass at 2:30. Right now, it's exactly 2 p.m. So, ipapakita ko po sa inyo. Nandito po tayo sa sa review center ng aking lola. Ito po ay din, kamag-anak ni Kuya Val sa Santos side. Sa tapat lang po yung church, yung Santo Niño Church. Kung huktan ta, nitas buhi pa ta. Amen? Ginaot po ta. Viva Pix Señor! Viva Pix Señor! Kinigumaning Santos na misa, muingon dayon ang pare o ang diakono, lakaw kamo o hinumdumi ng mayong Kristiyanos, makahimo o maayog ng saranon. Si Señor Santo Niño, ang batang Isos, maong atong paglaon. Amen? Amen. Amen yun, para mahupan na ba? Ang bata, simbolo sa paglaon. So if you are wondering why do we need to raise our hands while singing this song, Batu Balani sa Gugma, this is our way of praying and praising Señor Santo Niño at the same time. Through this, parang pinagdadasal namin na sana agad niyang marinig yung mga hinanaing namin sa buhay, yung mga prayers namin. And this part talaga, ito po yung dito parang magiging emotional ka if you are faithfully praying and asking His help. And at the same time, you are also thankful sa lahat ng mga blessings na ibinigay niya sa iyo. So, only Cebuanos can relate this one. So, if you are new and if you want to experience this kind of celebration, feel free to visit here every Sinulog Festival. And as you can see, ang dami po talagang naniniwala kay Señor Santo Niño. Honestly speaking, during Sinulog Festival, dito mo po talaga makikita na nagkakaisa po kaming mga Cebuanos. Dami natin gagawin today, kaya I still have class. So, motor na lang tayo guys. Kasi I'm running out of time na. May class pa tayo 5:30 and 4 na po na. Yung papunta po sa amin from the church, going back home, it takes 1.5 hours. So naway, hindi po tayo malate sa klase natin. And finally, we arrived on time. Hello! I miss both of you. Wow, it's been a while. Yep, ganito po talagang mga scenarios ang maririnig at makikita mo during my class. And napakahirap din, lalo na pag if you're handling young learners because you need to use this kind of props para makatch yung attention nila at para naman they will learn how to construct sentences based sa mga objects na pinapakita mo. So, I'm handling Korean students. So, yung pacing po ng pagsasalita natin ay talagang mahinhin at saka mahina and you need to keep smiling to catch their attention. While I am having my class, Shiba is always with me. Nasa lang po siya. Nasa sahig, nakatingin, at saka nakikinig sa bawat classes ko. Okay, gipang guto man me. Nami dari sa dakpayan sa konsolasyon, nami dalang kanon. Kanon. Mangita raming kananan. Pero nami balon. Papunta po kaming barbecuehan. Prinsesa. Kakatapos lang po ng natin ng klase. Tsaka nagugutom tayo. Wala pa kaming dinner ay. Kami yung relasyon ay. Ganda dito. Hanggang sa ganitong oras at this time, marami pa rin sasakyan. Laban! Po tayo ngayon sa barbecuehan. Baigs barbecuehan. Ano po to eh? Isa to sa pinakasikat
na barbecue station ba tawag na? Barbecue diri sa Consolacion. Kaya yung tanong ko, nadiligan ka na ba? Pwede ba assignment mo na yan? Di ko alam kung sagot ko ba, oo, hindi, maybe. Dami pong mangyayari this year ay, baka this year na tayo mabuntis. Ito po yung tipid tips. Ito po yung literal na kain sa labas, may baon ng rice because rice is life. It's time to eat. At this point, hindi na talaga matatago yung gutom ko kasi nga I had a lot of classes and every time na napapagod na ako ay talagang bumabawi talaga ako sa pagkain, and gladly, I'm very satisfied naman. So that's it, everyone. My day is very ordinary, no? Ano lang like we went to church earlier kasi kailangan natin magsimba, and gladly speaking, no? Ano na tayo, nasa 7th day of Novena Mass and wala pa po tayong absent. Ano kasi yan may paniniwala kasi kaming mga Cebuanos, lalo na mga devotees po ni Señor Santo Niño, na kapag nakumpleto mo yung novena ay mag-grant yung wish mo. Alright? But kami kasi sa family namin ay parang tradition na siya na every sinulog ay talagang nag-a-attend kami ng mga novena. Si mama kasi nag-umpisa niyan hanggang pinasa niya sa amin yung tradition na yun. Malayo po yung Santo Niño sa bahay ko now kasi nandito ako sa Consolacion. Usually it takes like an hour and a half with traffic. With traffic na po yan. Ewan ko ba tong Cebu na to parang na din siya like pangalawa na siya sa Manila kasi napaka-traffic talaga. Since I also want you to learn something about this video, I just want to share about my paniniwala. No? And in my case, I am a Roman Catholic. Kanya-kanya kasi yung mga paniniwala natin, just like our experiences. Ibang-iba yung mga experiences natin sa buhay. And when we talk about religion, I don't really share it sa mga vlog ko. Kasi for me, it's private. Iba kasi akong magsamba. Iba yung way of praying ko. So, I prefer to make it private. But since, dahil nga yung topic natin, earlier pinakita ko yung video about yung nasa church tayo, yung mga happenings during sa Novena Mass, I just want to share some of my experiences regarding to this matter. Ako kasi before, hindi talaga ako nagsisimba before, sa totoo lang. Like, yung faith ko talaga ay very low, at saka dati that's the reason why I was so emotional and emotionally unstable, physically unfit. It is because kulang po yung paniniwala natin. Kulang yung paniniwala ko. Kaya dati nadadala talaga ako sa problema. And when I surrender everything, let's just respect, disclaimer lang po. Let's just respect each other's, religion. Kasi in my case, I am sharing my experiences kung paano binago yung buhay ko because of my faith. And then, totoo talaga na prayer works. Kung minsan hindi mo na alam kung saan ka tatakbo at hindi mo na alam kung sino yung taong tutulong sa'yo, never ever forget that God is with you. So just pray. Kneel down and pray. Kasi yun din yung nag-heal sa akin When I decided na mag-self-healing dahil sa mga traumatic experiences ko, talagang nag-pray lang ako. So sadly speaking, may nababasa din ako at naririnig na may mga taong pinagtatawanan yung traumatic experiences ko sa buhay. May mga nag-comment din doon na, luki yan, baka naman niya to, mabasa niya naman to, baka may mga mag-react na naman ng ganito at makita niya magre-react naman siya kasi si Charlotte lucky yan. Baka maluluki na siya at makakalbo, mga ganong bagay. I just want to remind everyone, depression is not a joke. Pasalamat kayo, hindi po kayo na naka-experience ng ganon. Never ever laugh sa isang tao dahil may depression siya. Kasi hindi niyo po alam kung gaano kahirap mag-adjust, gaano kahirap. Hindi po talaga na-explain yung depression sa totoo lang. So when you comment something like that, be sensitive.
Kasi hindi natin alam, wag po kayong magsalitang patapos, hindi po natin alam, baka matamaan ka din ng sakit na yan. That is a mental illness. If we say mental illness, pusa lang yun eh. Maano ka na lang, bakit nag-iba na yung pananaw mo sa buhay. That's why in my case, hindi ko talaga pinagtatawanan ang mga taong nakaranas ng depression. Because naranasan ko din yan. And I know the feeling. So kung ikaw na nanonood at never ka pang naka-experience ng anxiety, depression, be thankful. Be thankful. And then, open your mind for these people. Kasi kahit gaano pa sila ma-explain sa'yo nung nararamdaman nila, pag hindi mo talaga na-experience yan, ay hindi mo talaga maiintindihan. So that's why, may mga tao, they laugh at me because naka-experience ako ng depression sa buhay. And hindi ko talaga kinakahiya yan. Why? Kasi I want to become an inspiration to everyone. Gusto ko ma-inspired sila. At gusto kong i-ano sa kanila na they are not alone and nandito lang ako. When we talk about this kind of topic, no, this is indeed sensitive. Pero I just want to remind you, if you are currently experiencing depression, I just want to remind you that I'm here. You can lean on me, and I am willing to give some tips or ways how to get rid of this. And of course, you need to apply that. Unang-una talaga is you have to pray. Have faith na malalabanan mo yan. That is why, tabu tong topic na to, no, dito sa Pilipinas. Some people, they commit suicides. I'm sorry for this term, and I just want to be direct to the point patungkol sa topic natin ngayon. So, paalala lang, no? If you're watching this one, at kung ikaw, isa ka sa mga tumatawa dahil na-experience ko ang ganung bagay, please, change that kind of mindset. Huwag po natin pagtawanan yung mga taong nakaranas ng ganito. Kasi who knows, kung hindi man ikaw ang naka-experience niyan, who knows, baka yung mga kapatid mo, one of your family members. So, at least, kahit papano, you know how to deal with them. So, in this video, yun talaga yung purpose natin. Kailangan nandyan tayo sa kanila. Sa mga tao nakaranas ng depression, kung may kakilala ka na nakakaranas nito, ay be with them. Kausapin mo sila. And also, not just a speaker, be a listener. Kasi kulang lang sa kanila ay parang nila yung nararamdaman nila to express their feelings. And no judgment. Kasi yung mga tao na ganito, they keep these emotions, their stories to tell sa sarili nila because they are afraid na ma-judge. Hindi talaga makakaligtaan yan. Marami talaga sa atin na napaka-judgmental. Dahil nga, hindi nila na-experience. So again, be open to these people. Listen to them. Kung hindi sila humihingi ng advices, just listen. At pag humihingi man sila ng advices, ay talagang you have to be logical. No? Huwag yung mga advices na like out of this world, na puro imahinasyon. Okay? You can share your experiences kung paano ka sinubok din ng panahon para nang sa ganun ay mas lumakas naman yung loob nila. Ganun talaga. So, again po, no, this is a reminder because every vlog naman natin, gusto ko may matutunan kayo. So, bago matapos ang video na ito, we will talk more about anxiety and depression sa ating podcast. Kasi sa ating podcast, may may mga special guests. So, stay tuned for that. Lang to like quick reminder and information na din. So, talagang naiintindihan ko kayo. And isa sa mga nagpagaling talaga sa akin is yung faith. Just keep praying. Kung iniisip mo na, hindi man ako nagsisimba, so now it's time for you to pray. Okay? It's time for you to pray kasi wala talagang imposible kapag seryoso kang nagdasal. Yung hindi lang hanggang dila. You have to pray yung ramdam na ramdam mo talaga. At saka, yung prayers natin, hindi yan yung mga prayers hinanaing natin sa buhay. Hindi mo makukuha agad yan sa isang dasal. You have to put some efforts.
And you need to prove na nagbago ka talaga. You need to show na pinagsisisihan mo and you are indeed asking for help. Kasi may mga ilan din na, nagdadasal naman ako, pero hanggang bibig lang, at saka wala sa kilos, wala sa gawa. Po naging topic natin because ongoing po yung sinulog. So thank you very much for watching my daily vlog, no? Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta. Kahit na nandito na po ako sa Cebu, sa mga solid supporters, masasabi ko talagang meron na po akong solid supporters. I don't know how to thank you all. But pinagbubutihan ko talaga every single day. Pinipray ko din po kayo na nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. So this is just a quick reminder to everyone. Spread love, no? Be kind. Be kind po sa lahat ng tao. Kasi do not mind their status. May mga ilan-ilan kasi na they just respect this person kasi may status sa buhay. No, let's be equal. Spread kindness, love and kindness kasi lahat po tayo ay mga may nakatagong nanaing sa buhay. So, ayun po. Seryoso. Napaka-seryoso. I don't know, that's just my thoughts for today. Ewan ko ba, ba't bigla lang sumagi sa isipan ko yan. But yeah, stay tuned for more videos. Marami pa tayong podcast na magaganap. May mga special guests po tayo dyan. Kaya lang, ngayon ay quite busy muna dahil kakabalik ko lang po ng pagtuturo. Kasi holiday, di ba? Nagbakasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa yung mga estudyante ko. So this week lang talaga, simula ulit yung pagtuturo ko. And then, may binago na din akong estilo, may in-improve, ganun. So, talagang abala po ang inyong lingkod. So, thank you very much, everyone, for watching this video. And I hope you're having a great day. It's me, Charlotte of Cebu. I miss you all. Goodbye for now. Sunday. Hugs and kisses. Bye.